Magandang gabi po sa inyo. Actually, sinabi ko na kay ate, saka kay Pastor Ariel, hindi na ako magsasalita. Sabi ko, prepare na lang ako. Kasi, sabi ko baka isa pa lang, hindi na ako makapagsalita. Pero magabi, nung ginagawa ko yung program, ako din yung naglagay ng pangalan ko sa ilalim. Kaya sabi ko sa Ariel, start. Magsasalita na lang ako. Tapos sabi niya po sa Ariel, oo kasi baka magsisi ka. Hindi ka na salita sa time na to. So, pero lahat po nung gusto kong gawin. Actually, hindi ako nag-prepare. Sabi ko siya, magkakwento na lang ako. Sa tatay naman may pagkwento, di ba? So, wala akong hindi ako nag-prepare. Pero lahat nung sinabi ko po, yun din yung gusto kong sabihin. Kung sino si tatay. Generous, mapagbigay, mababa ang loob. Never ko siyang, gano'n din sa mga kapatid ko, nakita na siya ay nagalit. Pero nyo, magkasama kami sa bahay, hindi namin siya nakita. Ako, personally, hindi ko siya nakita ang nagalit. Meron lang isang incident sa church, sa Guadalupe. Lagi kami tanghali gumising, siyempre may Sunday school. Yun lang yung nakita ko nagalit siya. Pinuntahan niya kami dun sa kwarto, pagkatapos may dala siyang tubig sa tabo. Dahil tinatawag niya kami, bumangon na kayo dahil may Sunday school. Pero wala talaga, wala pong ganong naaalala ko na nagalit siya or sinigawan kami. Wala din ako naalala na siya ay nagbigay sa amin ng, minari, minute kami, dinounsel kami, kapag ano yung ginagawa ko kay Lawrence ngayon, pinuupuan ko. Tapos sinasabi ko kung ano yung mali niya, kung ano yung bakit, anong sinasabi ng Panginoon tungkol. Wala din po ganun. Pero ang meron po, siguro, yung paano namin siya nakikitang mamuhay. No? Paano siya magsalita, paano siya kumilos, paano siya magmahal, no? Sa lahat. No? Number one, syempre, yung mga pastor. Pero siguro yung hindi lang nyo na-mention, ang tatay ko, meron pang ibang mahal. Yung mga bata. Bata, mahirap, or anak ng mga members. Mahilig siya sa mga bata. No? Especially yung mga batang hamog. Nagkaroon siya ng ministry doon sa Guadalupe sa mga bata na mahihirap. Na hindi lang basta mahihirap po Ito yung mga batang nakahiga doon sa Guadalupe Market. Doon sila natutulog. Paggabi, gising sila. So pinapakain ni tata yun. Tinitreat niya, pumupunta sa bahay. Tapos may isang situation pa, kaya pag ang church po kasi namin malapit sa palengke sa Guadalupe Market. So may isang situation, namimili siya, kasi si tatay ang mamalengke sa amin. Habang dala-dala niya yung mga pinamili niya, hinila ng isang bata yung supot na hawak niya. Tapos, in-stop yung bata ng mga tao sa paligid. Tapos sabi ni tatay, hindi, tinutulungan niya lang ako magbitbit. No? So, ganun siya. Hindi siya pumipili kung sino yung mamahalin niya at sino yung tutulungan niya. Hanggang sa last, itong siguro last year, nagulat na lang kami, may sakit na siya, 4 years na po kasi siya naka-oxygen eh. Pero nakakausap namin, ang problema lang, hindi siya makaalis sa kwarto kasi kung saan lang abutin yung tubo, doon lang siya pupunta. So, ito lang, sabi ko, tay, ang dami sinasabi na, kadalan mo nga ito ng pera para sa tuition fee niya. Sabi ko, tay, sino yun? Tapos inukwento lang kung sino yun, no? Alam ng pastor daw, pero hindi namin kilala, high school. Tapos talagang, hindi lang bigay pag nagbigay talaga siya, malaking amount. For example, tuition fee, tapos allowance, 2,000, yung mga ganun. Sabi ko, tayo, alam mo, meron ka rin mga apo. Sabi ko, nawala rin. Sabi ko, kailangan din ito, hindi kailangan din ni Gia ng ano. Pero, talagang ano siya, kapag yung puso niya ay nandun sa isang bagay, sa isang tao, dahil alam niya na yung taong yun, siya kasi nakausap hindi ko naman alam kung ano yung kwento, pero yung batang yun pala, anak nga ng pastor, no, na medyo hindi ka sila sa buhay. So sinuport niya yun hanggang sa nung huli. Hanggang nung hindi na siya, hindi niya na kayang
At tinatawagan din sa Facebook, kinakamusta niya. Kaya siguro siya natutuwa kasi nakakausap niya. Hanggang sa nung natigil na lang yung pagsabi niya na padalhan mo to, nung hindi na siya makapag-messenger, hindi na makausap yung bata. So, ganun po siya. Na nagugulat din kami, meron nasa Guadalupe kami, may pumunta doon, isang babae, may edad na rin. Tapos pagdating sa bahay, daddy, "Hi, Daddy!" Parang, kami tatay, di ba? Parang nung mga maliliit pa kami, feeling namin, pag daddy, parang mayaman, ano. Yung daddy niya talaga, at saka makikita mo, kasi nga, feeling talaga nung babae na yun, parang taga-kalang ko yun eh. Yung daddy na yun, yung tumawag siya talagang daddy na napaka-tinis, ang sarap-sarap pa, nung pagkasabi niya, na-feel niya na daddy niya si tatay. So sabi ko tayo, mga hindi namin kilala, pero merong ganong personal na relationship kay tatay. So kami po ay blessed, no, na dahil sa kanya, ang dami namin mga naging kapatid, ang dami kami mga naging kamag-anak. No, ganyan yan si tatay. Pag nasa probinsya kami, may dadaan sa Rojas, ang team sa Rojas may dumaan. Tapos sabi niya, yan, kamag-anak natin yan. Oo, talaga tayo, bakit? Kasi kapitbahay namin yan. Yun siya. So parang lahat na lang, layo-layo or kapitbahay lang, sasabihin niya kamag-anak. No? So kami po ay blessed na nagkaroon kami ng tatay, na faithful, no, na servant ng Panginoon, na marami nagmamahal, no? Kayo po, pag tinitignan ko yung mga faces, parang kada isa sa inyo may kwento. Kaya parang alam ko kung na-mention ni tatay, no? Yung pangalan niya, naririnig ko, no? Lagi niyang nami-mention yung mga pangalan na yun. So lumaki din yung, sabi nga ni Pastor June, parang nakilala kami dahil sa kanya. No, dahil sa kanyang gawain. Kaya kilala kami, no, bilang anak ni Pastor Amador Gabilago. Sabi ni Lawrence nung isang araw, sabi niya, Nay, ano pala si tatay famous? Sabi ko, bakit? Kasi nung sinabi ng teacher ko nung sa class namin, ang lolo ni Lawrence ay famous na writer siya. Okay, so para kay Lawrence, writer, talagang kilala. So, isa yun sa blessing do na pagiging isang anak no, na isang faithful na servant ng Panginoon. May isang araw po, kahapon o the other day, tinignan ko lang yung mga phones ko, naghahanap ko ng mga pictures na gusto kong ilagay doon sa slideshow. Tapos may nadaanan akong isang video niya na nasa States ako 5 years ago. Binidyo ko siya. Tapos nadaanan ko yung kanya, yung conversation namin, nire-record ko lahat. No, alam nyo, siguro kanina na-mention ng isang speaker natin na sinabi ni tatay na pinagpipray kita. Di ba? Siguro na tinawagan din kayo. O pag nakausap nyo, sinabi niya rin na pinagpipray kita. Ang maganda, ang nakita ko kay tatay, kasi kung minsan parang, na sa atin, di ba? Parang normal na yun na, kung may nakita ko, Brad, pinagpipray kita. No, pero yung siguro one time lang, pinag-pray natin yung person yan. Pero si tatay, nung kinausap ko siya, pinakita niya sa akin yung listahan. No, ng kanyang prayer list na every day, may mga pangalan. Gusto ko ipakita Nakakatuwa kasi pwede natin daanan yung video, baka makita niyo yung pangalan niyo. Talagang Monday, so may mga, hindi lang clear yung kanyang sulat. Pero every day, may mga listahan. Nung tinignan ko ako, kilala mo. Wednesday, na pinag-pray mo. Thursday. Nandito sila. Pastor na niya. June, pinag-pray na talaga kayo, yung mga faces pa talaga. Friday, kasi here. Partners, street children. When? No?
sarili, mga sa sarili. Lola, Aquino, Garcia, Sarili, Gamitan, Elisa, Castro, Marcelo, Antolino, pero malalis, nalilinis and Pao. Mga churches, basta Okay. Yung nag-email. Lahat kayo din. So, tinanong ko siya, paano yung mga bagong well nakilala? Nakita nyo, may mga bago sa gilid. Oo, doon niya sinusulat yung mga bago na na-meet niya, na gusto niya isama din sa kanyang prayer time. Na-mention niya rin na dati 2 o'clock pa lang nag-pray na siya. Okay, so grabe no, kahit yung man lang, sana makuha ko. No, yung time na talagang yung totoong prayer time kung saan may specific person na pinag-pray, alam mo kung ano yung need ng person na yun. Kasi, pag nakausap mo yung person na nakita mong sinagot ng Panginoon yung panalangin nila, ang sarap no, ng pakiramdam na naging bahagi ka na mangyari. Ang isa pa kung gusto kong i-share sa inyo, isang blessing din po sa akin. Parang ako po yung huling nakausap ni tatay bago siya ginawa ng Panginoon. Alam niyo, in the past few days, bago siya nawala, hindi na siya masyadong nakakausap. Tapos paulit-ulit na lang siya, ang sakit ng tiyan ko, hindi ako makahinga. So yun na lang. Hindi na siya conversant, hindi na siya nakikipagkwentuhan. Pero, last sa atin po kasi December 1 yun eh. 11 o'clock in the evening, Sunday, tumawag siya sa akin. That's parang 3 hours bago ko siya nawala. At yung sa amin pag-uusap, no, siya talaga, hindi na siya nagda-dial eh, hirap na siya mag-dial. So pag ring ng phone, although kausap ko siya nung hapon, pag ring ng phone, diretso yung sabi niya sa akin. Sabi niya, Ina, eto, sabi niya, ay noon ko pa napag-desisyonan at napag-usapan namin ni tatay, ni nanay mo. No, so, gusto kong ipakita sa inyo para kahit papano, no, alam ko sa inyo na marami din sa inyo, especially yung mga mahal ko sa buhay, hindi pa nila nakikita to, yung mga aunties ko at mga pinsan ko, na si tatay ay umalis na excited siya na makasama niya na yung Panginoon. So yun na talaga yung desire ng puso niya. So i-share ko po sa inyo yung last conversation namin, although in-edit ko na to, no, pero isa lang ang makikita yung tema doon sa kanyang sinabi bago siya kinuha ng Panginoon. Pag-play po yun. Yung talaga na ginamit niya, di ba, gusto na niya sabi ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, sa mga doon, di na sabi ko sa ito, gusto ko na rin. Gusto mo na rin? Oo, sinabi ko na kinig pa. Oo, kahit natin, i-friend, nag-usap kami. Sinabi ko kay Pao. Sinabi ko kay Pao ito. Kaya, mabibig. Ano ang mangyari? Huwag na magkaroon ng extension. Huwag na sabihin, ay kung meron paraan na ang dululong, doon na lang. Hindi na kami, ayaw ko ito. Pero, sinabi ko na kipaw. Sinabi ko na ito kibig pa. Sabi ko kibig pa. Siguro, maintindihan mo naman. Sabi niya, ito tayo. Pero, pinag-isip-isip ako nito. Yung meron na kami nanay nag-usap.
Oo. Sabi ko sa kanya, ito sasabihin ko sa inyo, sa mga anak ko, o sa lahat. Sabi ko na. Oo. Sabi ko na kay pa. Doon pag-save ko naman ako, sabi ko kay pa. Ang naman na, nanamanwali na ako. O sabi ko pa, oo. Ito sa quality pa. Oo. Kung kasi ako ng pawala na lahat. Oo. Mas magandala sa mga usod nila. Hindi naman nakikita dito. Amen. Oo. Lawal nila. Hanggang ito, saan nila parang hindi naman ako absolute yung aking Diyos. Ang gusto ko, kung malakas pa nga ako, at sabihin na panood, makapangaral, gusto sundin ko ba rin yun? Oo. Sundin ko ba rin yun? Oo. Pero kung gawin na ba rin yun? Oo. Gawin. Sabi ako, Kasi pinaprovide naman niya lahat ng kailangan mong medical. tama. Oo. Kung lalo na ko kung wala na ko na nila kung yun ba na akin. Ginagawa ng mga doktor ng paraan para mabawasan yung sakit. Ang lakas-lakas ng patay, ang sarap ng pagkakwentuhan eh. Bakit naman ganyan? Bakit ganyan yung topic? Ito sa kanya ko naman, ayaw ko naman na kung wala na ako yun. Oo. Pero bilang ko rin ako. Yes. Kung kalooban ng Panginoon. Oo. So yun po yung huling usap namin ni Tate. Although may mga susunod pa kami maliit na conversation. Pero the whole time na nag-uusap kami, ang naririnig mo lang sa kanya kung ano yung kalooban ng Panginoon. So alam namin na yun na talaga yung kalooban ng Panginoon. No, na tapos na yung kanyang role, yung kanyang ministry. Kasi before kami nag-usap niyan, may isa siyang tawag sa akin. Ano pa siya, may dumating na nurse, tapos nag-introduction kasi niya pag nag-share siya. Sabi niya, you know what, I'm a pastor. I'm a preacher in the Philippines. So yun ang intro niya. Sabi, gusto pa niya uling mag-share ng gospel. Pero, hinayaan na, binigay na ng Panginoon sa amin at saka sa kanya rin, no, yung na mawala na yung sakit namin at mawala na rin yung pain na nararamdaman niya. Kasi in the past few days, talagang sobrang sumasakit na yung siya niya, tsaka nahihirapan siya. So maraming salamat po sa inyong prayers. Alam ko naman nag-pray kayo kahit nakikita nyo. No? Sinagot ng Panginoon yun dahil yung days from February hanggang itong November, ang dami niya pong na-sharean ng gospel doon sa facility at saka sa hospital. So, ulitin po ang pagkakaroon sa inyo. Salamat din po sa inyo.